ito na lang, i-share ko na lang sa inyo yung ginagawa kong diet diet or pagbabawas ng timbang na halos walang binabago sa mga kinakain. Kasi wala naman tayong budget, hindi naman tayo pwedeng gumaya sa diet nung may sapat na budget at saka sa walang budget. Alam ko naman marami talaga mga gustong mga magpapayat o na low budget niya, kaya parang nagdadalawang isip. Nagtatanong kung ano yung meal plan, meal prep. Sa akin, wala ganun. Kung ano lang yung mga kinakain ko noong nagsimula ako kumain, yun parang yung kinakain ko hanggang ngayon. Pero ano na lang, pinaganda ko na lang yung quality, kumbaga. Ang isang example nito, dati kumakain ako ng 2 kanin o 3 kanin tapos isang pansit or tortang talong, longganisa. Ba sa umaga, di ba maraming yung common na paninda sa mga sa kantin. Yun yung dahing, mga ganon. Nag-uumpisa ako magbuhat, yun pa rin yung mga kinakain ko. Pero ang kagandahan naman nun, hindi ako kaagad natutong mag-diet hanggang sa natutunan ko lang magbuhat. Tapos yan na nga, sa bodybuilding daw kasi yung unang taon mo hanggang sa 5 taon mo, yun yung pinakamabilis tayong mag-build ng muscle, lalo na pagka maganda rin yung nutrition natin tsaka tulog, yun na isa din yun. Tapos lalo pagka bata ka pang nag-umpisa, kasi ayon niya sabi nila, pag nagka-edad ka na, bumababa na yung testosterone level mo, tapos bumabagal na rin yung metabolism, kaya medyo mahirap. Pero ayon sabi na nga naman ng iba, kaya nga kailangan nating magbuhat o magkaroon na gumagawa tayo ng paraan na makapag-ensayo tayo para lumakas ulit yung metabolism natin. Kaya paano ba? Yun na nga, balikan ko yung sa kung paano yung diet ko. Ang ginagawa ko na lang, sa halip na tortang talong, na lang, purong talong na lang. Tapos yung itlog, nilalaga ko na lang. Ang doon, ang parang nabawas ko doon sa yung mantika. Kasi sa mga kantin, ang bibilhin nilang mantika, yung medyo mumurahing mantika yun naman kasi business yun kailangan nilang makatipid. Kasi meron naman mga mantika talaga na maganda gamitin din para sa kahit nagda-diet ka, kasi yung merong healthy body fats na makukuha natin. Healthy fats, nakatanga rin yung salita wala naman tong script kasi lang to, baka yung kung ano lang yung maisipan ko, yun lang naman. Kaya yun na yung ginagawa kong adjustment. Tapos tuloy-tuloy lang yun. Dati kung ang isda na bangus, daing, piniprito, ngayon isda pa rin, bangus or tilapia, hindi na prito kasi ako na nagluluto pinapaksiw ko na lang. Kung mayroon pa sana refrigerator o kahit tuwing kainan makakapagluto ako, pwede ako maglaga. Kasi ang laga kasi gagamitin mo lang naman na rekado, asin, bitsin, tsaka luyas. Yun naman, pagka sodium lang din yung madadagdag, wala nang mantika. Biruin mo ba naman yung isang kutsarang mantika, ang katumbas niyan halos isang kanin isang cup na rice. Kasi ang isang kutsarang mantika daw nasa 120 calories Tapos ang 100 grams na kanin nasa 120 to 200 calories. Diba? Kung tuwing ulam mo nakaprito, nakagisa, di sa loob o sa isang araw 4 na beses o 5 beses ka kumain, makakabawas ka ng 120 calories. Di napakalaking deficit na yun. Tapos ang kagandahan pa roon, yung volume ng kinakain mo hindi nabawasan. Kunyari, isang tilapia yung kinakain mo sa tanghalian, 2 kanin, saka isang order na gulay. Sa halip na yung gulay mo ginigisa, pagka nilalaga mo lang yun, or sa Bisaya, palawoy, sodium lang yun nadadagdag. Ang sodium kasi di naman ganun
ano sa katawan natin ng sodium eh. Kasi ano lang yan, water retention lang yun eh, o tubig lang. Yun naman yung kagandahan doon. Tapos, ano pa ba? Sa merienda, yun na nga, pag nagmimerienda ka, eh, kung soft drinks at saka mga prito-prito, ano pa ba? Junk foods yung ginagawang merienda, pwede mo nang baguhin. Pwede ka na lang magprutas. Sa halip na soft drinks, gawin mo na lang tubig. Yun naman yung ano doon. Sa akin naman, ang ano talaga, rekta ko na, tinanggal ko na rin yung merienda. Pag nakaramdam ako ng gutom, kakain na ako na regular talagang kain. Sa umpisa, medyo mahirap kasi talaga. Di ba pagkatapos natin kumain, mga 2 oras, 3 oras, tutulog tayo, kailangan natin mag-merienda. Malayo pa yung break, lunch time or dinner time. Sa umpisa, ganun, mahirap talaga. Pero pagka tagadagalan ka na kasi, masanay na yung katawan mo makaka-adapt eh. Kaya, kumain ka man ng, sabihin natin, alas 7 ng umaga, mga alas 12 bago ka pa makakaramdam ng gutom pagka nasanay ka kasi yun yung ano eh, yun yung oras na pananghalian eh. Yun naman yung ano doon. Parang sa umpisa lang talaga yung mahirap. Lahat naman talaga ng bagay, kahit sa pagbubuhat niya, yun din yung ano, pagbubuhat, diet, lahat na. Sa umpisa lang talaga yung ano, mahirap. Kaya yung mga nagtatagumpay sa pagbubuhat at saka sa diet, yun yung mga taong hindi sumusuko talaga. Kumbaga tinitiis nila, labanan talaga nila yung utak nila. Minsan kasi utak naman talaga yung nagdidikta nun eh. Lalo na pagka, yun na nga, yung kinakain natin mga high carbs na ano, or kaya ma-sugar na pagkain. Yun daw kasi yung, ano doon eh. Gamitin ko lang daw, hindi ko naman din nire-research. Napanood ko lang din sa mga video, lalo na sa mga yung pagka mataas daw yung sugar yung kinakain mo, tumataas yung insulin mo, tapos ganito ganyan. Kaya mag-warning kagad yung utak mo na gutom ka na. Ilang oras, tapos mabilis din pati ano yung high carbs na ano. Pero pag wala tayong pera eh, bakit ba ano carbs pa rin? So yun. Kasi mahal kasi pagka mag-high protein ka ng parang puro mataas talaga ng protein. Isa rin din kasi pag sobrang taas din yung protein natin, kaparehas lang din naman yung resulta. Mas maganda talaga yung balance. Kasi pag puro protein ka rin, yun naman din yung gagamitin mong energy pagka naubos na yun. Konti lang yung carbs eh. Pag naubos na yung carbs, gagamitin na rin yung protein. Unang magagamit kasing energy yung galing sa carbs. Tapos fats. Pag naubos na yun silang carbs at saka fats, yung protein na naman. Kaya yung iba, sinasabi nilang nag-muscle loss, kulang sa kain. Yun yung ano, lalo na sa sinasabing magka-cardio. Ako kasi dati, ang tagal kong nagka-cardio eh. 2011 to 2018, bago ako nagbubuhat, nagja-jogging na ako sa Luneta ng 3 to 4 hours. Masaklap lang noon, kaya hindi pa rin ako pumayat. Kaya katagalan ko takbo sa Luneta, gutom. Kasi hindi ko pa rin natutunan noon na pag sobrang bilis pala ng takbo mo, ang gagamiting enerhiya ng katawan mo yung galing sa carbs, yung bali yung sa kinakain mo. Pag naubos na yun, matik na yun, makaramdam ka na ng gutom. Kasi wala na yun, ubos na yung ano mo eh. Ang maganda pala talaga pagka yung lakad-lakad lang, moderate lang na cardio. Ang ano doon, ang gagamitin daw ng katawan natin noon na energy yung galing sa body fats natin. Lalo na pagka mataas pa yung body fats natin. Tapos yun yung sinusubukan ko rin talaga noong bago nung competition ko nung huli. Yun, naglalakad-lakad ako sa Luneta 2 to 3 hours din. Lakad lang, hindi ako gutom na gutom. Kaya hindi ako kumakain ng chicharon or chicheria doon sa Luneta habang tumatakbo. Noon kasi katagalan kong takbo, mga 2 o 3 oras ng takbo, gutom na talaga ako, hindi ko na talaga makaya kaya kumakain ako ng chicharon. Tapos pag uwi sa bahay, gutom na gutom kasi
gusto kong makasabay dun sa mga ano yung mga mabibilis tumakbo talaga doon, yung mga nagmamarathon. Akala ko doon talaga ako papayat. Wala palpak. Kasi gutom na gutom. Pagdating sa bahay, mauwi talaga sa lamon. Kaya hindi ako pumayat. Tumaas lang yung stamina ko. Kasi cardio nga, yung puso natin yung dine-develop na yun, yung cardiovascular nga natin yung dine-develop. Pero pag sa goal ko na pumayat, wala. Buti na lang na dala ako ng pinsan ko na mayroon ng gym doon malapit lang sa amin na walang maraming violation, walang maraming rules. Magbayad ka lang kahit paano yung outfit mo, pwede kang magbuhat. Yun nga lang, pag nabagsakan yung paa mo o napaano ka doon sa loob ng gym, cargo mo rin sarili mo. Di ka guys sa mga malalaking gym, marami silang rule and regulation, pero pagka na-aksidente ka, parang insurance ka mo, binabayaran ka nila. Yun yung iniiwasan nila na doon sa napuntahan naming gym, wala doon. Sipag na yung punan mo doon, walang maraming rules and regulation. Magbayad ka lang, magbubuhat ka na. Ayun lang, talaga mag-iingat ka rin talaga kasi wala kang insurance doon. Pagsakan mo yung paa mo, ito lang yung magpagamot. Yun lang yun. Ano pa ba? Para pabalik-balik, hindi naman natin magulo naman yung pagkakwento ko. Ayan mo na. Yan lang talaga yun. Basta ano na lang, yun lang talaga yung masasabi ko na pagandahin na lang yung quality ng mga kinakain. Tapos kung ilang beses ka kumain sa isang araw. Sa akin kasi hindi ko binago yung nung nag-uumpisa ko hindi ko binago kung almusal, tanghalian, hapunan, yun pa rin yung kain ko. Kasi doon sana yung katawan ko Ang iba kasi parang ginawa nila 6 na kainan, 5 kainan, pero dinidivide nila yung kailangan ng katawan nila sa buong maghapon. Hindi ako kasi komportable sa ganun Pagkatapos ko kumain, kulang. Pagka binawasan ko, kaya doon ako sa nakasanayan ko rin talagang kain. Anong oras yung kain ko, yun pa rin. Kung ilang beses ko kumain sa isang araw, yun pa rin. Pero nitong huli, parang inano ko na, pinapractice na yung fasting. Kasi hindi naman sa doon yung parang ang kinukuha ko lang idea doon yung para tinuturuan natin yung katawan natin na gamitin yung fats at saka yung makarecover din yung katawan natin. Mas maganda daw kasi talaga yung di ba 24 hours pagka may kakain yung katawan mo, tuloy-tuloy yung trabaho. Kahit natutulog ka, nagtatrabaho pa rin yan lalo na pagka kumain yan na marami. Tapos natutulog din, magtrabaho ipaprocess talaga niya lahat yan Kaya yun lang yung pinukuha kong idea dun sa fasting. Pero yung ibang mga benefits nun na ganito ganyan, hindi ko na inaano yun lang yung parang binibigyan ko ng pagkakataon makarecover pala yung katawan ko sa pagtatrabaho. Kasi pagka wala nang maraming laman yung tiyan mo, hindi na nagtatrabaho masyado yung tiyan mo, wala na siyang ipaprocess Tapos habang gumagalaw ka, ang gagamitin ng katawan mong enerhiya, yung mga stock mo na fats, yung body fats na katawan mo. Pero yun nga, yung sinasabi sa mga pinapanood kong doktor, hindi yan applicable sa lahat kasi magdepende din talaga yan sa response ng katawan mo Sino ba yung nagsabi? Si Doc Alvin ata o si Makalintan. Si Dr. Char pala yung napanood ko sa kanya. Pag nag-try ka mag-fasting tapos pinakiramdaman mo yung katawan mo, maganda naman yung mood mo, hindi ka naman mainipin, tapos maganda pa rin yung takbo ng trabaho mo, makapag-performs ka pa rin ng normal, pwede. Yun yung sign na pwede sa'yo yung fasting. Kasi nga, pagka nagpa-fasting ka, walang enerhiya yung katawan mo Pagka
Kadalasan, di ba, pagka gutom tayo, bugnutin, mainitin yung ulo, mas maraming ano, tapos lutang, kaya hindi makapagtrabaho na maayos, hindi makapag-perform na maayos kasi ang iniintindi mo na lang yung katawan mo, yung gutom na nararamdaman mo eh. Yun naman yung ano doon. Ang haba ng kwento ko eh. Basta yun na yun. Ano, maayos na yun. Ano, hayaan mo na kung hindi maayos, basta yun na yun. Ilang minuto to? Haba.